to drive. Agoy, kainit ate. Wait lang. Mag-on lang ako ng car. Wait lang, Calby. Still hot. Guys, Calby and Chico and Mayumi is in the car. And Mama is practicing. Are you enjoying practicing? Hmm? No, Why? it's boring. Why is it boring? It's boring because there's nothing. We didn't bring a lot of toys. We are not so excited. Because I'm driving slow? Both of us heard Is what it you because I'm said. driving slow? And we heard what you said. But someone is taking my coins from my box. Who's taking coins? It's for the snacks, guys. Chico. Para sa snacks yan. Huwag mong kunin yung piso ko, Chico. Balik mo yung piso ko dyan. Tsaka yung 5. Para yan sa pagkain natin. Wala mag magkain. Wala man gibili. Walang gibili na pagkain. Yeah, and wala nang masaya. Walang masaya. Bakit walang masaya? Malungkot ka? Malungkot. Anong gusto ni Calby para maging masaya? Malungkot. Malungkot. Anong gusto mo para masaya ka? Anong bilhin ni Mama? Kakain. Kakain. Anong kakain? Anong kakain bilhin? Saging, ganyan. Saging. Opo. Opo. O sige. I love fruits. Fruits. Yeah, but I don't like orange. Okay, so ano lang bilhin natin? Saging lang. Saging. Why? I always eat fruits and they make me have fun. Sige, pagkatapos ni Mama mag-drive, magbili tayo ng saging, okay? Mag-practice muna ako ng Then for me, kumbi. I'm not going to eat saging. I'm going to eat candy. Oy, where did you get that one? I got it from there. And I sneaked. Gaan na giday kayo siya gaan ni Manubela. Iba na talaga yung mga bagong kotse ngayon guys kasi ang gaan na ng kanyang manibela. Pwede mo na siyang i-one hand lang. And Mom, dahil Sunday ngayon at hindi kami lumabas ng bahay, kami nag-iikot na lang siya sa village. Where are we going to the end? I feel like we are going to see, like I feel we're going to see fish. Fish? Yeah. Chico, we don't stand up, anak. Get down. Mom, Chico, get down or we will go home. If you see the red car, will you see fish? There's fish. And Mayumi also. Mayumi! Hati, wati, wati. Hati, wati, wati. Hati, hati, hati. Mag-alis ka? Ha? You wait. So, aming time check ay alas 4 ng hapon. Siyempre kasama natin si Ate Buji. Hinahanap nila si Auntie Christine. Si Auntie Christine po ay nagpapahinga. Alam niyo si Auntie guys, hindi talaga yan siya mahilig magala. Ang gusto ni Auntie ay mag-picture-picture, makipag-usap sa pamilya niya, sa minsan napipilitan siyang sumama kasi pinipilit ko siya para naman makita siya ng bagong lugar. Pero kapag papipiliin si Auntie, mas gusto niya sa loob ng bahay at mag-internet. Tama ba, Ate Buji? Mahilig kasi si Auntie sa internet pero kausap niya yung pamilya niya sa Africa. Hindi yung internet na mga ano-ano lang. Lagi niyang kausap mga pamilya niya, mga anak niya, 2 anak niya. Kaya hindi siya masyadong lumalabas ng bahay. Pero nag-ano naman yon, lumalabas naman siya pa konti-konti, walking. Tapos pag pinipilit namin siya na sumama, ganon. Hindi naman pilit na pinagalit guys ha. Yung pilit lang na Auntie, everyone is going out. You are going with us, ganon. Kasi wala na siyang choice. Pero yung mga simpleng ano lang, yes. Yung mga simpleng lakad lang namin katulad ng mga ganito, mas gusto ni Auntie sa bahay lang. Tsaka okay lang din. Kasi we are giving Auntie quiet time. Right, Calby? Is it good to give quiet time to Auntie? Okay. Ay, meron nga pala nagtatanong. Wait lang. Meron pala mga nagtatanong. Wait lang. Oh, I need to put sit. Ayan. Meron pala mga nagtatanong kung tawag nito. Ay, ayan.
Kung paano nga ba daw nakahanap na nagkaroon si Mayumi ng Ate Buji. Mom, you let go of the So, gusto carrot. ko kayong kwentuhan. Yan ang ubo ni Calvin. Mom, you let go. When we reach up to there and we are almost, you use your hand and put there. It's Mamaya na magic. lang. Yes. Two hands. Mamaya kwentuhan ko kayo kasi bago sa Ate Buji, marami pang dumaan na nani actually si Mayumi, guys. At kwentuhan ko kayo dun sa nakakatawang part, yung bago si Ate Buji. Merong nag-apply na 2. Pero na-fire agad, guys, few hours pa lang. So kwentuhan ko kayo mamaya. Mamaya na lang, pakiantay na lang yung episode, yung part ng episode na yun. Kasi ako muna yung magmamaneho at hanap kami ng merienda ng aking mga junanak, ng aking mga kulot. Sino si kulit-kulot? Sabi mo, ako! Yeah. Oy, sino si kulit-kulot? Oy, why are you not speaking? I'm not that. You're not kulit-kulot? Okay, what's your name? Colby. And who is Chico Chico? Say, ako po! Ako po. Alright, hanap muna kami ng merienda. Side, Rainbow. what do you see? Rainbow. Is it beautiful? What's the color? Red? There's a purple in it. What else? Pink. What else? Brown. Pink and brown? I don't think so. Red? Red, Orange? Yellow? violet, blue, Indigo? purple. Indigo! Merong rainbow. Mayumi, look! There's a rainbow up in the sky, Mayumi. Wow! Say hello to the rainbow. I don't see. But it's there, love. Let him stand up. Remove his seatbelt. Okay. So you want to stand to see the rainbow? Go ahead. Does he see it? Ate Buji, does he see it? No. You see? No! Chico, up in the sky! You're joking, man. You're joking ba? Ayun no! Ga-joke ni siya ba? Tika-ati ka no. Okay, sit down now. I'm going to put up the window. Okay, put on your seatbelt. Mayumi even saw the rainbow. Up! Remove your hands. No, Chico. Mommy will do it, please. Thank you. Alright, seatbelt now. Seatbelt now. Hey, ikaw pa na. Mayumi. Dito ng pancake. May pancake pa, te. Kabili. Oy, salamat. Tamang-tama. May abutan natin. Magkano? Okay. Bali, 7 po. Bili tayo ng 7, guys. So, dito sa kanto namin, isa lang to nagbebenta ng pancake si ate lang. Bagong luto yan, te. Oh, di ba bagong luto daw. 5 piso yung isa, so 7 lang yung bibilhin ko kasi yung mga bata. Bali yung 2 walang asukal. Then yung lang, 5 lang meron. Ito na yung memeriendahin namin, guys. Ganda ng lutuan ni ate pala, oh. Hindi yung mano-mano, meron talagang hulmahan. Mura na lang ang kilo ng lansones. 30 na lang per kilo. Samantalang yung hindi pa season yung yung lansones umaabot ng 60, no? Per kilo. Matamis naman, te. Buko yan. Dahil na hindi masyadong hinog pa, oh. Yung iba kasi masyadong malambot kaya nga, no? Ganda namin ng mga anak ko, royal sa kanila, tsaka pancake na walang asukal at margarine. Humingi na rin ako ng dahon ng saging para meron silang gamitin pang hawakan. Tara, let's go. This one? Oh! Okay, you also here. Okay, we will open later. Wait, Mama will drive. Mama will drive. Mom, how about we just hold them without opening? Okay. They want to No open. opening, ha? Okay, oh. No open. Don't Oh, tara na. Let's go na. Yeah. Okay, upo dyan kay mainit ang pancake natin. Oh, magkain na tayo. Magbili na ako ng kain-kain nyo. Okay. Kakain mo. Guys, so yung aming sasakyan parang bahay.
Kompleto, meron kaming mesa, meron kaming upuan, meron kaming higaan. Akala nyo lang. Mga ano to eh, traveler. Mga nomad. Mga taong walang tirahan. Right, Calby? Do we have a house or we live on the road? We have a house. This is for Ate Buji. Thank you. And one for Me, you. Mommy. Mama, there's a lot of chairs like that, right? Mahulog na noon ang mga ipang butang mo sa ano. Then we got Si mine. Chico. Ha? Si Chico. Because you look like you're tired. No. Yeah. Okay. It's not for you. It has medicine. This one is for you. Woohoo! It's hot. You're so funny, Chico ba? We cover it with... Ay! Oh, Hot? At meron tayong dahon ng saging, guys. Dito natin ilalagay yung ating pancake. Ayan. Sarap-sarap. Ah, Mom, no taste. Why? That's how it is. Ay, wala dahil sukal nila, ha? Atuwa lang na kay ubuhon ng good sila. Mmm. Yummy? Finish first. Kita. Wait. Merienda tayo guys sa bahay ng iba. Dito na lang kami nagpark sa gilid ng daan. In my eye. Masarap talaga yung hotcake ng Pinas. This one's for Auntie. I'll save for auntie already. Sure. Sure. Like, it's fun? Walking while eating. Walk. Walking, taking a walk, buying snack, Eating. stopping here. It's not even our home. What should I do there? Is that how you ask? Please. Small lang, okay? Like, mommy, I only drink like one time. Okay? Iniipit siya sa dahon ng saging. Calby, what's that on the banana leaf? That's for who? Not yummy. I thought you're giving it to someone special. I'm gonna give this to my friends. Akala ko inipit mo para kay auntie. Hindi pala. I'm gonna give this to Chico. Chico also did not really like it so much, but he ate one slice. I'm gonna give this to Auntie. Auntie Buji ate 2 pieces. Can you share your soda for me? I feel like I'm thirsty a little bit. But for you, don't let me play with your things. Wow! Wow! We found another rainbow! Hi, rainbow! Hindi na masyadong common yung mga rainbow these days. Pero today nakakita na kaming dalawa. Oh, because you were running too much. Nagatakbo ka too much, man. Huwag ka magtakbo. Chico doesn't. Maglakad ka lang kasi busog ka man. You ate a lot. Chico did not eat a lot. Chico! Hala ka, may snake dyan. Hala. Run! Hala, hala, hala. There's a dog. Parang walang kinakatakutan tong mga anak kong to. Ay, you see?
You see? Upo ka muna doon kay Ate Buji. Busog ka, tas nagatakbo ka. Magsakit yung tiyan mo. Go, upo ka muna. Oh, the rainbow really has 7, how many colors? Red, orange, yellow, green, blue, indigo, violet. 7. Orange X. Purple, orange, X. Oo. Anyway guys, hindi ko kayo nakwentuhan, pero kukwentuhan ko kayo habang nagbabantay ako sa mga anak ko. So yung unang nakita nyo na nagbantay kay Mayumi is si Ate Chai. So nakita naman nyo naman si Ate Chai mga ilang beses dun sa episode ko. Tapos bigla kayo nagtaka na bigla siyang nawala. So ang rason sa akin ni kasi ang unang request niya sa akin noon si Ate Chai is paano ko ba na-hire sa Ate Chai? Kay Madam 10 Gives. Nag-apply sila kay Madam 10 Gives and then binigay sa akin ni Madam 10 Gives yung isa kasi medyo madami na. Hala. It's angry now. Oh, no. So medyo madami na. So sa akin napunta si Ate Chai that time. Okay naman siya kahit bata pa si Ate Chai, guys. Parang nasa pa lang edad na Ate Chai, 16. So parang huminto siya sa pag-aaral. Okay naman siya sa pag-aalaga kay Mayumi. Though wala masyado siyang experience pero madaling natuturuan. Kaso as time goes by, nag-request siya sa akin na magkaroon ng cellphone para daw pang communicate niya sa magulang niya, sa ate niya. Sa akin naman wala namang problema yung ganun kasi syempre minor de edad, kailangan malaman ng parents kung safe ba or hindi safe yung anak nila. So supportive naman ako doon, basta hindi lang maapektuhan yung trabaho. Yung nagsimula nung nagkaroon na ng cellphone, so hindi na nagagawa ng tama yung trabaho. Nakakaistorbo na kapag kagabi, lalo na pag wala ako sa bahay kasi tutok sa video call. Ayun, tutok sa video call at tutok sa pagsiselfone. So nung nalaman ko na ang dami-dami palang group sinasalihan, mga lalaki, mga ganun, at saka video call mga lalaki, hindi na ako natuwa. Pero okay lang, kinausap ko pa din. Nung hindi ko na siya makontrol, kinuha ko na yung cellphone. Kasi sabi ko, bibigay ko lang yung cellphone sa'yo kapag kailangan mo mag-communicate sa magulang mo. Pero yung nasa trabaho ka, lalo na bata yung binabantayan mo, huwag ka muna magsa-cellphone. Kasi hindi na nadaan sa usap eh. So sabi ko, pag hindi mo ma-manage yung phone mo, ako mag-manage for you. So anyway, okay na. Dumating yung second ko na problema, guys, nung kinukuha niya na yung cellphone mismo sa kwarto ko. Kasi ako open naman ako sa kwarto ko eh, kasi wala naman masyadong importante dyan. Pero yung pinaka-ayoko talaga is yung nakikialam ng gamit ko nang hindi nagsasabi. So ikalawa yun. Tapos no, nagpaalam siya na uuwi daw muna siya kasi daw parang may rason, personal reason. So okay lang naman. Pero yung paalam niya na uuwi muna at babalik ng 3 days, nagtaka ako kasi dala lahat yung gamit. So sabi ko, kung ganyan style pala yung gagawin mo, kasi umabot kami sa point na sinabihan ko siya na kung magbabalik ka na sa pag-aaral mo, okay lang tumigil ka sa pagtatrabaho kasi importante naman yung pag-aaral. And then willing din ako na isama kita para mabilan siya ng sapatos at saka bag at gamit sa eskwela. Kasi syempre, alam ko yung feeling ng ganun, mag-aaral ka tas walang wala talaga. So sabi ko, huwag ka mag-alala kasi supportive ako pagdating sa pag-aaral. Pero nung nalaman ko, guys, na nagsinungaling pala sa akin at umalis pala ng bahay na hindi pala uuwi sa kanila, kundi pupunta sa another na employer, doon ko na naisip na tama lang din pala na umalis na siya. Kasi kung later ko pa nalaman yun, hindi ko nalaman agad, baka tinanggap ko pa siya ulit. Pero yung pag nagsinungaling ka kasi sa employer mo, tas ganun pa yung edad mo, alam ng parents mo na nasa akin ka, tas bigla kang magsisinungaling, ibang usapan na yun. Kasi baka iniisip ng parents mo na sa akin ka pa din. So sabi ko sa kanya, okay lang, pero sabihin mo sa ate mo sabihin mo sa ate mo o sa magulang mo na wala ka na sa akin, iba na yung employer mo. And then sunod-sunod na yung mga pagsisinungaling, ganun. And then doon ko na-realize na hindi siya talaga mag-work as magtatagal sa bahay. Kasi nga yun na, kung yung mga minor na problema, madadaan naman sa usapan yun. Pero yung pagsisinungaling kasi, parang for me, major na yun. Eh ngayon, parang nakatanggap ata ng trabaho somewhere. So hindi ko na alam. Kasi after niyang umalis, basta umalis na sa akin, pag wala na sa poder ko, automatically wala na din talaga wala na akong pakialam. Okay? Lalo na sa mga, yung mga hindi mo naman talaga nakahulugan ng loob, o hindi mo naman talaga, hindi kayo nagkaroon ng special kind of relationship, like kaibigan, or feeling mo kapatid mo na siya, ganun. So okay lang.
And then may nag-apply naman na isa. May nag-apply na naman na isa, guys. Tinanggap ko pero tinraining ko muna. Bata pa din, parang nasa 14. Yun yung problema eh. Pag masyado pang bata. Yung parang ano pa, irresponsable pa. Ito naman nag-apply, guys. Pinaalis ko dahil nakita ilang beses nakita ni Auntie Christine na humihiga sa aking kama at nakikipag-video call. Yun yung pinakamalala. Kasi kapag wala ako ay nagsasabi na naglilinis daw ng kwarto ko, pero ilang beses na nakita ni Auntie na instead naglilinis ay naka-video call at nakahiga pa talaga sa kama ko. Yes, ganun ka nakakatawa. Sabi ko, ay bakit ganun? Bakit 'di ba ang usapan natin maglilinis ka lang sa kwarto? Bakit ka nakahiga sa kama at bakit ka naka-video call? 'Di ba sabi ko wag mag-cellphone pag nasa trabaho. So okay lang guys na pag-usapan. And then sumunod naman yung naka-video call siya, lalaki yung ka-video call. Yung cellphone guys, nakalagay lang dyan sa living room kung nasaan ang mga anak ko, ang baby ko, si Mayumi during that time, ako. Nabigla talaga ako. Sabi ko, bakit parang meron ako naririnig na boses. Nakita ko ang phone naka-on, naka-video call, nakaharap sa aming lahat guys kung anong nangyayari sa bahay. At talaga namang anytime, ginagawa niya kahit na wala ako sa bahay. So galit na galit talaga ako. Sabi ko sa kanya, hindi ka magtatagal sa akin. Sabi ko, tawagan mo yung magulang mo or kung sino yung kapamilya mo and then magpasundo ka na. So, umalis din yun. Yun na yung ikalawa. And then yung ikatatlo, bago sa Ate Buji, yan naman yung medyo nakakatawa din. Kasi dalawa dapat sila. Kasi ayaw maghiwalay, magjowa. So okay, magjowa, ayaw maghiwalay. So sabi ko, kaya mo ba mag-alaga ng baby? Si Chico talaga guys, iti-testing niya talaga yung pasensya ninyo. Chico, there is car, stop! There's a car. That's in my room. Okay, ayun na, tapos ka na. No, Put it on lang kay slippery, you're going to fall. They're going to be wet. Tali na, good, uy. Okay lang man mabasa. O sige, okay, wash ka na. Dalawang kamay. 2 hands, dalawang kamay. Wash properly. Not close. Marumi pa yung kamay mo, oh. Ito pa. Oh. Oh, ganda. Sobrang ganda. I already that is for tonight. Ayan, gabi na guys. Good evening. Alas 8 na. Nanonood lang kami ng Harry Potter pero nag-excuse lang ako saglit. Kasi hindi ko pala natapos yung kwento ko sa inyo kanina about dun sa next na nag-apply na maging nani ni Mayumi. So anyway, magjowa naman yun sila guys. Dalawa sila. Parang pumunta lang sila ng Jensen at nagbabaka sakaling magkaroon ng trabaho. So nakita nila yung post namin na naghahanap nga kami ng tawag nito ng nanny. So okay naman, marunong naman yung isa mag-alaga ng ng baby. So sabi ko sa kanya, sige okay ka, pero dapat dalawa daw sila, hindi daw dapat sila magkahiwalay. So sabi ko, pinag-isipan ko muna, siguro kakailanganin ko din or si Madam Ten Gibbs. Pero gusto nila magkasama din ng bahay. So ang dami ng request, ang dami ng demand. Pero sabi ko, kung magaling naman mag-alaga ng bata, okay lang. Doon hindi nag-work, hindi pa nga nakapagsimula, na-fire na agad. Kasi sabi ko, di mag-prepare na kayo kasi pupunta kayo sa bahay ng kapatid ko, dadalhin niyo yung mga bata. Magdala kayo ng extra nyo na damit kasi baka doon na matulog. Abagay sa nung sinabi sa akin nung isa, yung isa sa kanila, ayaw pumayag. Ayaw niya daw ng ganong klaseng trabaho. So pagkasabi niya ng ganon, nakatingin ako sa kanya, and then sa isip ko lang, nag-hire nga ako para maiwasan ko yung stress at mabawasan yung responsibilidad ko ng konti para makapagtrabaho ko na maayos. Tapos, hindi ka pa nasisimula, parang stress na ako sa'yo. So, on that day, sabi ko, ay hindi kayo pwede, hindi ko kayo tatanggapin kung ganyan ang klase ng mindset ninyo sa trabaho. So, hindi ko din sila tinanggap, guys. Hindi man lang sila nakaabot sa bahay. First day pa lang, jogsak na sa ugali. So, okay lang, sabi ko, wag na natin ipilit muna kung wala talaga. Hindi ko talaga siya pinush ng madalian. Kasi natuto na ako ng ganyan, guys, eh. Sa Uganda, ganun yung nangyayari. Pag minamadali mo lahat, nagmamadali ka sa paghahanap ng staff at mga trabahante, talagang
nako-compromise yung lahat, yung safety, yung seguridad, yung quality ng trabaho, nako-compromise kasi nagmamadali ka. And then I realized, sabi ko nga na okay lang, mag-aantay na lang ako. And then doon na time, one of those days, doon na nga pumasok sa kwento natin si Ate Buji. Kung paano na-hire si Ate Buji is quite another story, very interesting. Pero since si Chico ay sunod ng sunod sa akin ngayon guys, at papatulugin ko muna sila dahil nga they're not yet on their best health, kikwento ko na lang sa inyo sa next episode. Anyway, ang saya ng araw namin today at ang gulo kasi alam nyo naman pag may mga bata hindi talaga yan naiiwasan. Pero at least nailabas ko sila kahit konti at nakabanding kami ng konti sa labas. Ayan. So anyway guys, mag-good night muna ako. Asikasuhin ko muna yung mga anak ko at kami muna yung mag-movie marathon. Ay, hindi movie marathon. Manonood lang kami ng Harry Potter #1. And then I'll see you guys in tomorrow's episode. Much love and have a good night.